Isang kilalang batikan na artista na malapit kay Marcos Jr. ang umamin na siya ay nagdodroga. At ito mga banatero, si Marcos Jr. ay napakalaki daw ang takot sa mga Duterte. Siyempre mga banateros, mga kabiyaya, bago natin to simulan itong vlog na to, itong pag-uusapan natin at kung sino bang artista to. Hindi to si Maricel Soriano, ito ay bago. No, ito ay bagong pangalan na mukhang madadawit ata dito sa issue ni Marcos Jr. mapatungkol sa pulburon, 'di ba? Alam naman na natin na mismong kapatid na ni Marcos Jr. ang nagsasabi na etong kanyang kapatid ay gumagamit ng pulburon at siya pa nga mismo ang naglilinis ng mga kalat nito. Nako po mga banateros, mga biyaya. Grabe itong mga pag-uusapan natin. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng hero abroad, saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen at sa patuloy na sumusuporta sa Banateros brother. So ngayon ay ito nga mga Banateros ay grabe ho yung krimen na mga nangyayari sa bansang Pilipinas, talagang talamak at kanina lang or kahapon lang ho ay may nag-viral na issue mapatungkol dun sa pulis na naputulan ng kamay dahil dito sa lalaking nagwawala na kanilang nirespondihan at may mga bali-balita na itong lalaking nagwala na to ay ano pala ay gumagamit pala ng pulburon. Alam niyo sa totoo lang grabe talaga, sobra ng talamak ang pulburon ng droga ngayon sa bansang Pilipinas. Talagang wala nang pakundangan ng mga ang mga gumagamit niyan. Dahil nga diyan mga banateros ay mas dumami palalo ang krimen sa bansang Pilipinas. Talagang masasabi natin na alam naman na natin na kung bakit lipa na ang krimen na nangyayari ngayon sa Pilipinas kasi nga mas gumrabe. Talagang hindi lang quadruple kundi talagang halos nasa 10 times na ata ang inilala ng pagkalat ng droga dito sa bansa natin. Kaya mas dihamak na mas dumami ang ang krimen dito sa bansang Pilipinas. Top 1 tsaka top 2 tayo sa buong Asia sa pinakamalalang krimen na nangyayari ngayon sa buong Asia, no? So ganun tayo kagrabe, pero syempre proud pa rin diyan ang mga BBM vlogger kasi syempre nag-top 1 sa wakas, nag-top 1 din tayo sa kauna-unahan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na may pinakamataas na krimen na nangyayari sa bansa natin. At speaking of droga mga banateros, mga kabiyaya, ito nga, sino kaya itong artista na umamin na ginagamit niyang pagpapapayat. Grabe to oo, pagpapapayat itong ipinagbabawal na gamot. Grabe, yung iba nagtuturok ng 'di ba? So yung iba nagjo-jogging. Ako katulad ko ngayon nagpapapayat ako. So ang ginagawa ko ay nililimitahan ko yung kinakain ko at umiiwas ako sa kanin, kundi tayo ay puro nilagang gulay lang tapos may toppings na pastil o kaya baka na iniluto na, no. So yun lang kinakain natin ngayon. Pero eto, grabe tong artista na 'to, matindi kasi yung droga ay ginagawa niyang pang-diet. Grabe, ang matindi pa dito, may mga katanungan ng mga netizen na kung etong artista na ba 'to ay nakakasama ba ni Marcos Jr., nakakasama ba ni Marcos Jr. or malapit ba kay Marcos Jr. Kaya maituturing ba na bakit talamak ang droga ngayon at parang common na lang ngayon ng droga sa bansang Pilipinas ito ba ay dahil sa nalaman nila na mismo ang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At isa pa sa mga napag-uusapan ngayon mga banateros ay etong mapatungkol kay Noy Noy o kay Ninoy Aquino. Alam niyo nalilito talaga lagi ako sa dalawang 'yan. Noy Noy, Ninoy, yang basta yung unang Aquino na ipinapatay daw di umano ng ni Marcos Sr. So ngayon etong mga dilawan at mga kakamping puro todo post ng tuloy ang laban. Ang tanong, ang pinakatanong diyan kung tuloy ang laban, sino ang kalaban nyo? 'Di ba? Ang pagkakaalam ng buong bansang Pilipinas, ang nagpapatay kay Aquino ay walang iba kundi si Marcos Sr. So paano nyo itutuloy yung sinasabi nyong tuloy ang laban, sumisira
sumisisid at humihimod kayo sa tumbong ni Marcos Jr. So parang ang labo, 'di ba, mga banateros, parang nakakatawa ata na sabihin nila na tuloy ang laban samantalang yung pumatay sa ipinaglalaban nila na tao ay ngayon ay kanilang sinusunod, kanilang sinasamba, 'di ba? So so nakakatawa lang talaga isipin na ganyan ho ang mindset ng mga dilawan at mga pinklawan ngayon, at todo sigaw pa ng tuloy ang laban samantalang yung nagpapatay kay Aquino di umano ay ang mga Marcos, 'di ba? Walang yan, nakakadiri itong mga dilawan na to, no? Hindi, sa totoo lang sila na yung dito sila halos nasira. Talagang sirang-sira ang mga dilawan, mga pinklawan dito. Sa totoo lang kung kukwentahin natin or kung pagpapantay-pantayin natin ang mga supporters ng mga loyalista, ng mga dilawan, ng mga kakamping, tapos ang supporters ng mga Duterte, talagang lumagapak na rin. Oo, kahit papaano sa totoo lang, di hamak na mas malakas ang mga dilawan, mga pinklawan dito kay tawag dito kay sa mga loyalista. Di hamak na mas marami sila, pero ngayon parang pantay na ata, parang nasa 20% na lang ang mga supporters ng mga dilawan, pinklawan at mga loyalista. Parang sila-sila na lang din Sila-sila na lang din yung naniniwala sa kanila ngayon. Pero ang mga Duterte, diba, namamayagpag. Grabe ang mga supporters ng mga Duterte, at malalaman natin yan sa darating na 2028 election. Wag lang mamagitan si Chairman George Garcia. At tayo mga banateros, mga kabiyahe, mapunta tayo dito sa isa sa mga nakakatawang balita ngayong araw. Etong may posibilidad daw na ma-block ang Facebook dito sa bansang Pilipinas. Naku po, kapag nangyari yun, kawawa ang mga trolls. Kawawa ang kinabuhi. Mawawalan ng income ang mga puking ina. Mawawalan ng income ang mga vlogger ni BBM. Paano ba yan? Naku po, ano yan, yung mga napundar nyo ng mga kondo sa sakyan ngayon sa pagtanggap nyo ng pera galing sa administrasyon, di umano. Puta na, ibebenta nyo na lang yan kasi wala na 'Di ba? Kung ibablock ang Facebook sa Pilipinas, wala na kayong wala na kayong lakas, at pangalawa, wala na kayong income. Talagang parang ang mangyayari yan, mamubulubi na ata kayo parang parang pinapabayaan na lang pag ginawa ni Marcos Jr. yan na i-block ang Facebook sa Pilipinas, lalo kayong mawawalan ng supporters niya, lalong mahihina ang survey ng mga politiko nyo, lalong-lalo na si Marcos Jr. kapag na-i-block na yung Facebook sa Pilipinas. Tayo na pati Facebook pinag-iinitan nila no? Di kawawa talaga. Naku po, magiging patay gutom lalo ang magiging mga patay gutom lalo yung mga BBM vlogger pag nawala yung Facebook. Kadalasan pa naman sa mga BBM vlogger sa Facebook sila malakas, kasi nga mga banateros, kaya malakas sila kasi lagi nilang pinagyayabang yan na dihamak daw na mas mataas daw yung mga like, dihamak daw na mas mataas yung mga videos, mga views nila kaysa daw sa amin, sa Banateros Brothers, kaysa daw sa mga Duterte vloggers. So alam nyo, ganito kasi yan, yung mga BBM vlogger, 'di ba? Alam naman na natin na may trolls yan sila. So ibig sabihin, alam naman na natin kung ano yung kalakaran sa Facebook. So kung may binabayaran sila na mga 1,000,000 na account, so kung yung 1,000,000 na account na yun ay nag-share, nag-like doon sa 'di ba, sa Facebook, kung makikita nyo, sino ba yung mga followers natin diyan na may mga Facebook page or panay upload ng mga video nila sa Facebook, 'di ba? May makikita kayo diyan, may nakalagay diyan na boosting. So kapag binusting mo ang video mo sa Facebook, lalaki, may posibilidad na lumaki ng gusto yung followers at yung like mo at views mo sa Facebook. Yun nga lang, babayaran mo yun. Alam naman na natin na kamakailan lang inireveal yan ni Jaime Marcos na may 400 million na pondo para lang sa mga troll, sa mga pages, sa mga vlogger, para lang magpalaganap ng ka-fake newsan at siraan ng mga Duterte dito sa bansa natin. So kung pinagmamalaki nyo na malaki like nyo at views nyo, okay lang, at least yung mga supporters namin, mga legit na tao yun.
No, hindi katulad sa inyo, mga iilan lang naman yung mga legit diyan at lahat naman din niya mga trolls. So kung iba-block ni Marcos Jr., kung ipapa-block ang Meta, ang Facebook dito sa bansang Pilipinas, eh anak ng teteng, mawawalan kayo ng kwarta. Magugutom kayo, balik basurahan na naman kayo niyan. Lalo na yung kilala ko, yung lalo na yung dati kong kasama na vlogger, yung malaki yung ano, yung malapad yung ulo na malapad yung parang dinrowing yung mukha na boses kike. Puta na dati nangungupahan lang sa ano yun, sa hindi ako nang nalait sa squatter area pero mas masahol pa sa squatter area yung tinitira nun dati pero anak ng tete ngayon eh naka-condominium na, 'di ba? So ganun kalala. Ganun ka kapag naging BBM vlogger ka talaga, talagang asenso ang buhay mo. Yung nga lang eh, yung pera na binibigay sa iyo, pinangsasahod ay yun nga lang hindi galing sa mabuti kundi puro sa kasamaan. So paano na lang kapag ano, paano na lang kapag pinakawalan na or binitawan na kayo. So balik ano na kayo, balik lungga na kayo sa basurahan. So kawawa naman. Kaya ako sa inyo, kumbinsihin nyo si Marcos Jr. na wag i-block yung Facebook kasi mawawalan kayo ng income, mawawalan kayo ng mga material na pang propaganda, paninira sa mga Duterte kapag nawala ang Facebook kasi diyan lang din kayo umaasa, 'di ba? So may mga nabalitaan tayo na 100 pesos bawat comment sa mga video nila. So bukod pa dun sa talent fee. Kaya nga sa totoo lang hindi ka taka-taka na makabili ng Mustang ina. Mustang ng isang sasakyan na sports car yung isang BBM vlogger kasi nga bukod sa 100 to 200k per month na ipinapasahod sa kanila eh merong pa silang additional talent fee lalong na yung katulad na lang hunong sa comment section na nagkakahalaga ng 100 pesos per comment. So 'di ba? So sobrang laki. So kaya ang ano eh, kaya yung iba diyan sobrang yumaman talaga. 'Di ba? Yung dating pulubing baklang mukhang bayag, 'di ba? Na ano na, nasa condominium na, may kotse, may driver, may bodyguard pa. So grabe, grabe yung mga ininlad ng bahay ng ano ng buhay nila. Katulad na lang yung dating kasamahan ko na kinukuwento ko sa inyo na nasa basurahan lang dati pero ngayon naka-condominium na. Yung isa pa dating kasamahan ko na todo sip-sip sa manugang para lang mabuhay, para lang may paipakain sa anak. Oh, totoo po 'yun. Yung isa sa mga kasamahan ko dating BBM vlogger. Ako hindi naman ako naging BBM vlogger pero naging kasamahan ko siya dati. Okay naman kami dati kaso nga lang yung mga tao nag-iiba yan pag pera na yung ano eh, pag pera na yung usapan. So dati sumisip-sip lang yan sa ano, sa manugang niya. Hindi pala manugang, biyenan. Sorry. Sa binan niya para lang mabuhay niya yung mga anak niya kasi nga kapag wala na siya sa poder ng biyanan niya, eh wala siyang maipapakain sa pamilya niya. So paano na lang ngayon pag nawala yung Facebook na yan? So nga na. So saan na kayo pupunta niyan? Saan na kayo magpapalaganap ng ka-fake newsan yan? Naku po, kung ako sa inyo, ngayon pa lang magmakaawa na kayo kay Marcos Jr. na wag iburahin yung Facebook na yan dahil mawawalan kayo ng income sa kanya. At eto mga barateros, may papanood po ako sa inyong video na kung saan ay isa pong pang-real talk sa mga loyalista. No? Talagang dito, talagang ginisa sila ni tatay. Grabe, alam nyo nung pinapanood ko to, tuwa ako dito sa matandang to kasi nga siya ay dating loyalista na ngayon ay hindi na rin naniniwala sa pamamalakad ni Marcos Jr. kasi sobra naman na talaga. So ngayon ipapanood ko sa inyo mga banateros at sunod din dyan yung plano ni Marcos Jr. na no election sa darating na 2028. Kaya dapat nating mapanood yan mga banateros dahil grabe ang tindi nitong mga ipapanood ko sa inyo. So dito muna tayo. Mga banateros, panoorin nyo tong interview kay tatay at dito talagang matutuwa at talagang sinupalpal niya yung mga loyalistang tanga. So ito po, panoorin po natin. Ba't hindi natin aminin ang totoo? Huwag na natin pag-usapan BBM tayo, investment tayo. Yan nangyayari lang. Realidad, Manileño ko eh. 69 na ako. Mga alam ko na ang buhay. Huwag nyo na kaming guluhin. Kaya, eto, isa-isayin natin. Bakit na-MP si Sara? Ayaw nga niya sumama sa mga aligasyon nyo eh. Kung totoo mang nagsasalita na si Romualdez, kung palabas yan, nandun yung nakaraan linggo, patay-patay. Wala na akong pakialam doon kung totoo. Eto lang, dediretsin ko kayo. Kaya gusto nila ma-MP si Sara. Kasi pag si Sara talaga, tinuod. Alam ko, sure win yan. Dahil ako rin nagsabi na mananalo si Bongbong. Ibig sabihin, hindi naman tayo nagyayabang na meron tayong prosandila natin eh. Sure win yan, huwag nang dayain. Eto na tayo ngayon.
Bakit ba takot na takot sila? Unahin natin Trillanes, unahin natin sila Torre. Ikaw, sasabihin ko sa iyo kung anong ginawa mo sa tatay mo. Yan ang ugali ng Pilipino. Kung anong ginawa mo sa tatay ko, buta na, maghintay ka. Kaya, totoo, kaya takot sila. Kasi nga, marami silang anomalya. Magkano yung tinatawag na mali o tinawag na ginastos daw ni Inday Sara? 125 million. Gawin na natin trilyon. Trilyon na, para masaya na kayo. Ba't ako nagmumura? Nang walang niya kayo eh. Yung edad ko na to, alam ko na ang mga pangyayari. Ano nakalagay sa Asia News, nakakaya. Number 3 tayo, pangatlo tayo sa mga korap. Hindi lang korap, sindikato na gobyerno. Sabihin man natin adobe, bulldozer ang mukha nyo. Wala, hindi makitinatablan eh. Pero ito lang masasabi ko. Lumaldas kung totoo yung sinasabi mo, ang sinasabi kong karma. 69 na ako eh. Kasi hindi naman siya pagano, dati rin tayong mandirigma, loko. Ngayon, kumbaga sa Bisaya, buutan na, alam natin may karma. Ang karma hindi naman tatama sa inyo eh. Tatama sa anak mo. Isa lang masasabi ko. Harapin natin ang totoo. Ikaw, BBM, masakit man pero totoo. Hindi ka naman mananalo eh. Kung hindi kibiki, Sara, totoo yan. Di ba pinalabas na nga ni Sara yung video na pumunta kayo ng bahay ng Davao? Hindi ka nga kilala eh. Hindi nga kilala kayo Marcos, pero hindi kayo nakikita. Ito, i-bail na natin. Balik na natin ulit sa impeachment. Bakit gusto nyo ma-impeach sa Sara? Alam na natin, lahat kayo kongresista. Kung ngayon, pinagmumura ngayon si Sandro, utangin na mo, mayabang ka. Wala kang mang ginagawang batas. Pipirma, naghanap ka ng pirma. Pero ng mga taong bayan, ibabayad nyo. Totoo, hindi. Nakakaya na, no? Wala nga kayong kahiyan eh. Yun lang masasabi ko. Para sa akin, gagawa siguro ang Supreme Court na hindi matuloyan. Kung matuloy man yan, ewan ko lang. Hindi wala akong binabanggit na gulo. No? Wala akong basta, ewan ko lang. Malakas si Sara kahit anong gawin nyo. Wala kahit anong gawin, pabalik-balik ta rin nyo. Andiyan na yun si Ridon. Ikaw, Ridon, para maniwala ka, sa edad ko na to, kaya ka galit kay Digong. Pinalayas ka ni Tatay Digong. Totoo, hindi. Wala naman ginawa dito sa Dolomite. Kinukulakot mong pera. Akala mo hindi namin alam. Paalis-alis ka lang. Nalaman ni Tatay Digong, tinanggal ka, yan ang totoo. Kaya ngayon bumibuelta ka, binabalik ka mga Duterte. Ito pa si, tawag niya ito, si Trillanes. Ang dami mo sinasabi. Ngayon, anong sabi nung sa money laundering? Hindi namin kagustuhan, hindi namin alam, wala kami binibigay na. Kita mo na? Sa akin, hindi kulong. Ano pa nga tayo, mabait pa nga tayo eh. Ba't ang ginawa sa inyo, parang Nepal? Nakita niyo yung First Lady, ginulpi bago sinunog. Yung presidente, ginulpi ba? Huwag naman sana. Dahil alam ko, Pilipino rin kayo. Mayroon din akong puso na kahit natarantado ko, may puso rin ako na nakakaawa. Pero, ewan ko lang sa inyo. Huwag naman sana mangyari yan. Kasi tao tayong Pilipino. Umpisahan natin yung mga NPA. Bakit daw binarel? Naka-full battle ka eh. Siyempre ako sundalo, pabariling kita. Totoo yan. Matagal na natin alam yan. Kala ko ni Digong, nangyari ba yan? Club sila. Ngayon, open na naman. Maluwag na tayo masyado. Lahat yan, nakakoneksyon yan sa mga impeachment ni Sara para hindi na sila magdusa. Wala na silang pananagutan. Okay, maliwanag. Ba't hindi natin amin na totoo? Napakasimple, aminin nyo lang ang totoo. Kayo maraming aberya. Kayo maraming ginastos. Mali-maleta. Mabait pa tayo eh. Yung panahon ni Marcos, merong Enrile, merong Ramos, merong Hunasan. Kita mo? Ngayon nga, mabait pa nga eh. Kung iba yan, ewan ko lang. Kaya yung impeachment na yan, ang masasabi ko lang dyan, kaya may kagustuhan. Ay sinasabi mga kongresta po, taong bayan. Taong bayan. Abante, taong bayan. Ulun. Dito, taong na, ulun. Ulun. Kayo lang may gusto niyan. Dilima, ulun. Lisa, ulul. Trillanes, ulul. Yun lang masasabi ko. Wala na akong masasabi. Kasi kahit pa paano, meron din ako tinatawag na damdamin. Kasi yung tatay ko, Davao. Hindi ko naman sinabing Duterte ko, hindi ko naman sinabing BBM ko. Realidad kung ano lang yung nangyayari. Napakasimple, aminin natin ng totoo. Maganda si Sara, matalino. Ngayon, ano sinasabi mo, yung mamamatay tao ng taga Davao, pangalan yan, si Bariaga. Pagkin ang ina mo. Sasabihin mong kaklase mo si Inday, putang ina mo ka eh.
napakabata pa ni Inday Gago. Scripted lang yan, nagkamali kayo, di ba? Oh, ang likod niya na si Trillanes. Ganun lang kasimple. Ha? Pero may panalangin ako, hindi ko naman sinabing may power ako, pero alam ko lahat, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan, ewan ko lang. Wala akong masasabi, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan, maniwala kayo. Okay. Pero isa na lang, question ko lang isa. Oh. Di ba dati kang Marcos Reales? Bakit? Hindi ako Marcos Roeles. Eto yan. Kaya nga binabas nila ako. Yes. Pinuntahan ako ni Alvin. Kuya, ano masasabi mo? Sino malakas? Sinabi ko, malakas si Marcos. Nakikita ko malakas. Hindi ko sinabing iboto niyo si Marcos. Kahit na-review nila. Sa akin, kasi gusto ko sana si Lenny. Ang totoo niya, kaya hindi ko nagustuhan si Lenny. Nagpakita siya na kadikit niya si Joma. Aktivista ako ng araw, ayoko yung mga yan. Pero aktivista ako na hindi ako lumalaban ng gobyerno. Aktivista ako sa sarili ko. Pero yung binabas nila ako na, ito, BBM ako, ang dami nangangantsaw. Pwede ka humingi ng tulong. Kita mo, marunong ang Diyos. May 5 bulok, hindi ako humingi. Parang darating siguro ng panahon, magkakaroon pa ako ng utang loob. Yan, kaya ako binabas ng mga kilala ko mga Bisaya. Dati kang BBM eh. Dati akong BBM, sinabi ko lang. Pero liwanag, hindi ko sinabing iboto niyo si BBM. Gusto ko, ang sabi ko lang, para sa akin, sa ngayon, si BBM na. Pero alam natin, at alam ko rin, sumasama ako sa mga rally. Kung hindi kay Sara, totoo. Aminin natin ang totoo. Kung hindi kay Sara, hindi ka mananalo. Di ba? Oh, ako nga eh, 11.7 million, BBM. Humingi ba ako na yan, 5 bulot sa inyo, tahimik ako. Bakit? Eh, inisip ko, hindi naman ako BBM eh. Nasabi ko lang dahil nga mayroong ano sa akin, vlogger nagsabi, kuya, ano masasabi mo ngayon? Sinabi ko lang ng totoo, realidad. Oh. Kaya, isa na lang. Oh. Sa tingin mo, kasi kung sakaling na-impeach si Bibi Sara, ano mo naidudulot nito? Ay, gulo! Gulo! Unang-una, ang laking pera! Gulo ang alin? Magkakagulo na siguro ang Pilipino. Kapag ka, Pagka na-impeach si Sara. Yun ang alam ko ha. Yun ang nababasa ko. Dahil kumbaga may konti rin akong alam sa... Kumbaga, mahirap na magsalita eh. Alam natin, hindi tayo pangit at mayabang tayo sabihin natin, alam natin, hindi. Kasi alam ko, tanging Diyos lang nakakalam. Hindi rin ako naniniwala sa ula. Basta meron lang akong trasandila ko, yung nakikita ko lang kung ano yung mangyayari. Gulo para sa akin. Huwag naman sana, pero gulo. mensahe mo na lang sa mga congressman na nagpapa-impeach si Bibi. Ayun, Takbuhan daw eh. kaya nga nagpapa-impeach sila dahil nga sila, na-influensyahan sila ng kung si Romualdez man yan, kung si Bangag man yan, kung si Trillanes man yan. Pero alam ko, kumukontra yan, hindi na makakontra dahil alam nila, babawasan yung budget nila. Alam naman natin yan eh. Talagang yan, binibigyan na ng budget, di ba? Pinagmumura na nga si Sandro, yung isang vlogger, po, kinangin mo, magyayabang ka, wala kang ginawang batas, nakaupo ka dyan. O, alam ano ngayon, nag-iipon ka na naman ng pirma. Eh, kaninong pera na naman gagamitin mo? Pera ng taong bayan yan. Totoo. Oh, hindi nga nila maamin kasi nga ayaw nga nila, ginagawa nga nilang politika, lahat politika. Oh. Kaya nga sinasabi ko, hindi ko naman siya pinagyayabang, edad kong ganitong 69, ngayon na ako nakarinig talagang ganyang napaka-corrupt. Number 1 corrupt itong administrasyong Bangag na to. Hindi lang corrupt, talagang sindikato. Ilang dekada na sinabi ko pa, hindi ako bumuboto, panahon pa ni Ramos. Bumoto lang ako nung PBBM, dahil akala ko susundin niya yung yapak ni Tatay Digong. Wala, ang layo. O, di ba? Sinabi ko ron, hindi ako nagboboto. Kasi nga, lahat sa akin, Palyado, Ramos, Cory, Gloria, Nonoy, Aquino, Joseph. Yun lang, si Duterte lang ako medyo, uy, maganda to. Ganito. Kaya binoto ko si BBM, dahil akala ko masusundan. Wala naman, hindi naman nasundan. Kaya para sa akin, wag naman sana, gulo yan. Ang dami naman kumukonto na hindi ma-impeach eh. Pero malamang na ma-impeach, bakit? Eto, Sa tingin mo ma-impeach si Bibi? ay, BBM pa, mare. Kaya lang hindi matuloy kasi nga, hawak nila yung ano. Pero malamang bumalik na dyan, BBM pa. Pag-usapan natin yung mga sinasabi yung mga, ano ba yan? Yung mga budget. Ano ba yung inayaw nyo kay Sara? Puro kayo, depet, 125 million, gawin na nga natin trillion eh. O bakit yung sa likod nun, yung presidente? Kaya wala kayong kibo. Liwanag. Kahit bata, alam. Kita mo, pinakita ko sa Hago, sumisigaw yung bata.
Duterte, hindi ba sila nahiya yan? Hindi Pilipino yung bata. Tagahag yan, ibig sabihin, dalawang kalakas si Tatay Digong. Oh, ano ba? Magkakaiba ng administrasyon ni Tatay Digong. at saka kay Tatay. Ang layo naman, ang layo naman ng mga proyekto ni Tatay Digong. Hindi na dapat i-memorize yan. Nakikita naman natin. Umpisa mo sa Isaktura. Umpisa mo yung Dolomite. Di ba kayo nahiya? Ang dami yung naging presidente. Utangin na. Yung tiga Bisaya pa nakalinis. Sampal sa inyo. Pangalawa, mga airport. Hindi mo nakita. Mga tulay. Mga build na tuloy. Civilian pa nga ang ginawang pagmamahala. Hindi mo yan naman narinig yan. Oh, ako pa nga magtatanong eh. Oh, dahil yung mga vlogger, ako naman magtatanong sa mga vlogger na mga loyalist. Anong ginawa ng bangag yung presidente? Wala, kami ang dami. Pero binabaligtad nyo. Pati yung bridge, yung tulay sa Bukano Bridge, inaangkin ni Bangag. Ang putang na. Sa panahon pa ni Digong yan, siya lang gumastos. Kaya natatawanan tayo. Kasi ayoko mag-init, pero iba rin ako mag-init. Puro mura abutin niyo sa akin. Kaya lang kumbaga, ginagalang ko kayo dahil magalang na rin ako sa edad ko. Pero nung araw, mahirap lang magsalita. Mahirap lang magsalita. Kasi galit ako sa ganyan eh. Aktivista ako nung araw. Alas, kunti na lang. Mensahe mo na lang sa mga vlogger niyang Marcos vlogger na sabi nila mas maulad ang Pilipinas ngayon. Ang ikukumpara sa administrasyon ni Digong. Ito lang masasabi ko. Mga bayad yan. Alin? Mga vlogger, pwede ba magsalita? Kasi binabaligtad nyo, yung totoo nagiging mali. Yung mali nagiging to. Ito lang masasabi ko, simple lang. Oh. Pera. Oh, ilang binuko na nga kayo ng mga DDS vlogger, kung sino-sino dyan. Di ba? Yung salita nyo na, hindi, panahon namin, ulul. Masasabi ko lang, sige lang. Sabi ko nga sa inyo, yung buhay nyo, pag nakakarma kayo, nagkasakit yung anak nyo, baka lumakad na kayo ng paluhod, di lang. Huwag naman sana, dahil may kusang dila ako, huwag naman sana. So yung mga banateros, no, ang tindi nun, no, malaking sampal yon sa mga loyalista. Siguro gigil na gigil yung mga loyalista na ano, no, na habang pinapanood nila tong video ni Tatay. Ang tindi ng banat ni Tatay, talagang sagad hanggang buto eh. Talagang ano eh, talagang mukhang, alam mo yun, yung talagang real talk na real talk. Eh. Real talk pa siya sa real talk eh. Pero kahit ganun yung pagkakasabi ni Tatay, yun po talaga yung katotohanan. Masakit lang talaga pakinggan yan para sa mga loyalista. Pero yan talaga ang katotohanan na talagang hindi mananalo ang mga Duterte kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At lahat ng hininaing ng bawat Pilipino ngayon ay yung mga katotohanan na sinabi ni Tatay diyan sa video na yan. Kaya sobra akong natutuwa na gusto kong ipapanood sa inyo para kahit papano mamulat pa po yung iba pang mga loyalistang tanga dyan na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa pamamalakad ni Marcos Jr. na kahit harap-harapan na silang niloloko. Alam nyo kamakailan lang may napanood ako na isang mainstream media na kung saan ay ibinabalita nila yung opinion ng isang kababayan natin na ano na tawag dito na alam mo yun na against kay Vice President Sara Duterte pero dito natin masasabi na talagang bayaran yung ibang mga media no biruin mo wala hindi nila ibinalita to etong interview kay Tatay at siguro talagang hindi nila ibabalita yan dahil sobrang supalpal at talagang sinampal ng katotohanan yung mga dilawang tae, yung mga dilawan dyan, yung mga kakampwet at yung mga loyalistang tanga dyan, di ba? Talagang sinupalpal sila ni Tatay. Ito partida to, talagang maniniwala tayo dito dahil loyalista talaga siya. Di ba? Talagang lihitimong loyalista siya at talagang sinusuportahan niya si Marcos Jr. Sa totoo lang, marami naman na talaga din. Marami na. Mga banateros, mga kabiyahe, meron ako mga kaibigan na yung unang pagpasok ko nga sa politics world, unang pagpasok ko dito sa ganitong larangan ng pagbablog na mapatungkol sa politika. Maraming nagalit sa akin, maraming mga kamag-anak, maraming mga kaibigan na mga nagagalit kasi nga bakit ko daw binabanatan itong si Marcos Jr. Pero nung bandang huli na-realize na rin talaga nila na talagang may talagang mali eh. Talagang kakaiba, talagang may talaga may pagkademonyo talaga itong administrasyong Marcos kaya kahit sila mismo na mga talagang tigahanga
simulat sa pool ng pamumuno pa ni Marcos Sr. hanggang ngayon na napalitan na or naging presidente niyang yung anak niyang bangag ay ay talagang sinusuporta nila. Pero nung mga kalagitnaan ng mga 2 years or magti 3 years na na pamamalakad ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas, eh doon na sila na napukaw yung kanilang mga kaisipan na hindi talaga dapat, hindi talaga tamang suportahan at talagang maling-mali na yung ginagawa ni Marcos Jr. sa bayan natin eh. Biruin niyo, hindi ko na siguro ulit-ulitin, 'di ba? So sobra na talaga kasi din kaya hindi natin masisisi yung ibang mga loyalista na kung bakit yung ibang mga loyalista ay naliliwanagan at bumabaliktad na rin ngayon at ayaw na rin sa pamumuno ni Marcos Jr. Kasi obvious naman, tayo na yung mga bayaran lang talaga yung puro deny dyan. Pero kung talagang hihimayin nyo lahat, talagang obvious naman na yung pagiging hayop ni Marcos Jr. Alam nyo, sa totoo lang, katiting lang, hindi wala nga talagang pakialam sa atin yan eh. Unang-una, hindi naman naghihirap yan. Ipinanganak ng mayaman yung mga hayop na yan. Kaya yung hirap ng bawat Pilipino ngayon, hindi nila nararanasan or hindi nila nararamdaman yan. Kasi nga, hindi naman sila dumanas ng kahirapan. 'Di ba? Hindi yan katulad natin na, hindi yan katulad nila pastor. Ito na lang, ihalimbawa natin si Pastor sa usapang kahirapan. Yung KOJC, si Pastor, nagsimula yan sa walang-wala, 'di ba? May nabasa pa nga ako sa mga libro na ibinigay nila sa akin na talagang ang pagkain lang nila, nilagang saging, nilagang kamote, no, yung gulay, 'di ba? Si Pastor tinitiis yun, walang problema kay Pastor yun basta makapagbahagi siya ng kautusan ng ating Ama na maipaliwanag niya ng maayos at magturo siya ng katotohanan na utos ni Ama sa bawat Pilipino. Tinitiis niya yun, di ba? Yun yung yun yung tinatawag na talagang may connection sa bawat Pilipino, yung taong nagsimula sa walang-wala, no, hanggang sa nakuha niya na yung, alam niyo, sa totoo lang, sobrang katulad ngayon na malapit na hong magbukas ang kingdom na meron pong 75,000 seater sa kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganyang kalaking indoor arena sa bansang Pilipinas. So sobrang nakaka-amaze, sobrang nakaka-proud na tayo ay na meron na tayo niyan sa bansang Pilipinas. Kaya kung ako man ang tatanungin kung sino yung pagkakatiwalaan ko, si Pastor ba o si Marcos Jr., siyempre ilang trillion times na mas pagkakatiwalaan ko si Pastor kasi ako, dalawang mata ko mismo, ako mismo nakasaksi kung gaano kaganda, kung gaano kaayos ang pamamalakad ni Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC. At hindi lang sa KOJC kundi sa buong Pilipinas na hanggang ngayon po, no, hanggang ngayon na kahit ginigipit si Pastor, nakakulong si Pastor, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga senior citizen, sa lahat. At hindi lang sa KOJC kundi sa buong relihiyon, ano man ang relihiyon mo, basta kailanganin mo ang tulong at nakikita ni Pastor na dapat kang tulungan, ay talagang hindi yan nag-iisip na, kasi sa iba kasi, hindi naman sa paninira, sa ibang mga relihiyon na kapag nalaman nila na, ay, ikaw, KOJC ka, ayaw kitang tulungan, diba? May mga ganyan mindset ang ibang mga relihiyon sa bansa natin. So sa KOJC, kay Pastor, walang ganun, walang mindset na ganun yung taong yan, kaya sobrang talagang napabilib at napamahal kami sa kanila dahil talagang kakaiba. Yan si Marcos Jr., o tingnan nyo, lantaran, diba? Lantaran na pinapamuka, sinasampal niya na nga sa atin kung paano siya magnakaw, kung paano siya magsinungaling, kung paano niya tayo likuhin. So ganun kagrabe, hindi katulad ni Pastor na talagang nagsimula sa walang-wala yan, kaya ramdam niya at konektado yung puso niya, yung isip niya sa bawat Pilipino na dinadanas yung kahirapan, yung korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Kaya
yung mga sinabi noon ni pastor na hanggang ngayon ay nagkakatotoo at talagang nabubulgar na talagang hindi nagkamali. Kaya nga kami hindi kami nagsisisi na nung una marami din talaga yung hindi pa nangyayari yung siege na ayun nga sinusuportahan na namin si pastor kasi doon namumulat na kami, nalalaman na namin lahat ang katotohanan. So maraming tumataas ang kilay sa amin na kesyo, ba't mo sinusuportahan yan? Masamang tao yan. Pero nung bandang huli, sila na mismo ang nagsabi sa amin na, Jay, pasensya na sa mga nasabi namin sa'yo pero tama ka nga. Ibang-iba talaga nga si pastor. Kaya nga, sobrang proud ang buong Banateros Brothers na pinagkakatiwalaan kami ni pastor, pinagkakatiwalaan kami ng SMNI dahil sino ba naman kami, di ba? So talagang grabe. At yun pa, isa pa yun, na hindi sila nang mamata. Kung may tinapos ka, wala. Basta kung kaya, kung gusto mong matuto, tuturuan ka nila. Kung gusto mong makinig, talagang tuturuan ka nila. So gano'n ang pamamalakad. Tingnan niyo yung pamamalakad ng bulok na leader. 'Di ba? Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Wala. 'Di ba? Kasi nga bulok ang leader. Pero kapag magaling ang leader, maayos ang leader, maayos din na magiging sistema ng mga nasa baba nito. Kaya si Marcos Jr., puta na ano lang tayo diyan. Alikabok lang ang tingin sa atin yan, isang dumi lang na pinangdidirian tayo ng hayop na yan. Kaya dapat talaga ay hindi na para mag-extend or hindi na para madagdagan pa ang termino niya. Ngayon pa nga lang sa pangunang taon niya pa nga lang, sukang-suka na tayo. What if pa, madagdagan pa ng 6 years or mapalitan pa ng panibagong Marcos na naman or Romualdez or Araneta yung uupo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Tangina, hindi na talaga, ayaw na ng mga Pilipino, sobrang dalang-dala na sila. At dahil nga dyan mga Banateros, mga kabiyaya, eto nga, may papanood nga ako sa inyo na maaari talagang gawin ni Marcos Jr. na magkaroon ng no election sa darating na 2028 kapag hindi nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So talagang kumpirmado na yan talaga ang gusto na gawin ni Marcos Jr. So para lubos nyo pong maunawaan, eto po, panoorin natin yung video. Gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama. Gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung election, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo,
pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking tutulong nito sa taong bayan. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na Di na. kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no, na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Yun, Parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, kasi hindi ba nagkaroon ng balita si Tito Soto. No, isa yun sa binati ko siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator. Sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Di ba? Pamangkin niya yung Vico. Tapos ngayon yung sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo. Nandiyan dyan na si Attorney Harry Roque. Yun, Oo. attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm. Ay, sana all yelo. Kala namin ninakaw yung internet na wala. Kuya, akala ko nagkurkur na eh. Nakakuhan ako eh. Hindi magpapagurgor. Ako, hindi tayo papayag na magpagurgor. Attorney, nung po yung kanina tanong? po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang itong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba? Yan ang inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga kadong kriminal laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din, tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yun nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung Si wala no? Wala silang wala tulpo, laglag. Tulpo, yung tulpo. Tama eh. Wala na. Oh. Tapos itong Wala si na, no? Lenny, Wala wala na din. Si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila wala yung mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yun, si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 0001 na yun no? Baka mamaya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At
kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang constituent assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12 is 13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay Alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Vico, at saka to si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila eh. Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na. of Remulla, ha? Oh, yan. Boying Remulla, ha? Parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis-chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon ng isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila ay mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat nating bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon, maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Remulla. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pini-pressure ni Boying Remulla lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Remulla si Garcia. Para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa eleksyon, siya ang panalunin. Kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So yun ang tindi ng mga pahayag ni Atty. Harry Roque na yun at isa ako sa mga nagtanong doon. Pero diyan mga banateros talagang may posibilidad pala talaga na talagang i-extend or palitan or magsagawa sila ng batas na pababain ng edad ng pwedeng tumakbong presidente ng bansang Pilipinas. Ito sa totoo lang, wala naman talagang problema. Kahit naman din sino may karapatan, hindi naman yan pinagbabawal. Talagang may karapatan ng bawat Pilipino kung gusto nilang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kaso nga lang, kung ganito nga na nagsimula tayo sa pangbubudol ni Marcos Jr. tapos may extend pa yung termino niya tapos maipapasa niya pa yung termino niya sa anak niya or kaya sa asawa niya kasi may mga bali-balitang ganyan na baka etong si Marcos Jr. ay tatakbong vice presidente ni Sandro Marcos. May mga bali-balitang tatakbong presidente si Sandro Marcos at ang kanyang vice presidente ay si Vico Soto or isa sa mga tulpo or etong si First Lady Lisa Araneta Marcos daw tatakbong presidente. So parang wala talaga silang ayaw na talaga nilang ibigay sa iba yung kanilang kapangyarihan kasi nga sa nangyayaring korupsyon ngayon talagang mabubulok sa kulungan. Baka nga butkalansay na lang si Marcos Jr. nakakulong pa rin yung hayop na dahil sa dami niyang ginawang krimen dito sa bansa natin sa
grabeng pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. So talaga na yung mga nababalitaan natin na no election ay may posibilidad pala talaga at talagang may posibilidad na mangyari at gawin ni Marcos Jr. na nakikita naman din natin ngayon naman talaga, di ba, mga banateros, na hindi naman na natin kahit na itanggi nila na itanggi yan, kitang-kita naman kung ano yung nangyayari. Kaya nga nila ini-impeach si BP Sara para hindi sila mapalitan, di ba? Kasi nga alam nila na kapag si BP Sara Duterte na ang maihalal bilang presidente ng bansang Pilipinas ay hahabulin sila. Sabi nga ni Atty. Harry Roque, ultimong brief ni Marcos Jr. ay kung pwedeng habulin ay hahabulin talaga at yun pa nga yung isa sa mga dapat talaga rin natin tutukan ay kung sino ba talaga ang magiging vice presidente ni Vice President Sara Duterte. Ako talaga gusto ko si Pastor o kaya Senator Robin Padilla talagang o kaya si si Mayor Basti Duterte. So talagang yan yung mga nakikitaan ko ng may posibilidad talaga na hindi aatras at talagang buo ang loob na para habulin, hindi nasusuhulan, para habulin yung mga kurap na lumabag sa batas natin at nagpahirap sa bawat Pilipino, no? So kayo mga banateros, gusto nyo pa bang ma-extend pa ang termino ni Marcos Jr. or gusto nyo pa ba na maisalin ni Marcos Jr. yung kanyang pagiging presidente sa kanyang anak or sa kanyang asawa? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.